Natagpuan sa loob ng University of the Philippines sa Diliman ang tinatawag na Noah's Ark. Pero hindi mga hayop ang makikita dyan, kundi mga halaman na kung hindi man endangered ay hindi na raw talaga nakikita sa gubat. Nangangalaga niyan ang isang itinuturing na green hero. Kilalanin siya sa report ni Mark Salazar. Sa liblib na bahagi ng UP Diliman sa Quezon City, nakakubli ang Noah's Ark ika nga ng mga sinagip na puno't halamang Pinoy na malapit nang mawala. Kasama ang native Pinoy timber trees na ito sa halos 100 endangered species na pinoprotektahan ng Arboretum o Botanical Garden ng UP Institute of Biology. Ang green hero ng mga endangered plant species, si Ramon Bandong, ang supervisor ng Arboretum. Sa ibang lugar, may tendency na mawala na yan. Yung mga species na yan, hindi protected. Maraming magnanakaw ng loggers. So yan, dito hindi naman nila mananakaw na yan kasi nasa loob na ng institution. Sayang naman kung mawala sa atin ang Pinoy jade vines na ito na napakaganda pa naman ng bulaklak. Ito yung jade vine. Pero maraming uri ng jade vine. So isa to sa uri ng jade vine. Alam nyo man lang ba ang itsura ng Diliman fern, ang klase ng pako na pinaghanguan ng pangalan ng lugar na Diliman? Ang binabanggit before is that marami, abundan dito sa UP. Pero nung dumating ako rito, noong 80s, hindi ko na ito nakikita. Kung hindi ko naman yan hinanapan ng paraan na makita, kung hindi ka pumunta ng gubat or area niya talaga na habitat, baka wala makakita. Sa herbarium ni Mang Ramon o Specimen Library, mahigit 20,000 ang pinatuyong sample na kanilang naipon na karamihan ay hindi na raw nakikita sa mga gubat. Kulang na kulang sa pansin ng mga puno't halaman, kahit nga raw mismo sa UP Diliman campus. Sa buong UP, for example, we have around 490 plus hectares. Kami lang yung department na mayroong initiative na ganun. So, pero ngayon, nakita naman nila, di ba? Kasi kung ang field of expertise mo, engineering, may isip mo bang magtanim ako ng apitong or ng mulabi? So, wala di ba? Bisitahin nyo raw sila para masilayan ang ganda ng mga halaman. Mark Salazar, GMA News.